Hello guys, welcome back to my channel and I am Za and welcome to Za Canada. So ngayon, ang pag-uusapan natin is a post that I read again this morning about a Filipino na kumuha ng iPhone 17 with a 24-month plan and unfortunately, hindi na marirenew yung contract niya or work permit dito sa Canada kasi baka mapauwi na siya. So ang tanong niya is pwede niya bang iuwi yung iPhone 17 na kinuha niya nang hindi binabayaran or malalakba kapag naiuwi niya sa Pilipinas. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin dito sa Canada. Ang pag-uusapan natin is about honesty and responsibility at kung bakit malaking bagay yan dito sa Canada. Once again, in this vlog, I would like to talk about real talk. Real talk kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari outside the Canada immigration. Outside dun sa mga magagandang mga pinapost natin. So this is a topic about honesty and responsibility. So stay with me at wag aalis. And yun na nga, may kabayan tayo na kumuha ng iPhone 17 na may 24-month plan na unfortunately mapapauwi na siya next month. Hindi na marirenew and ang tanong niya is kung pwede niya bang iuwi itong phone na to or malalak ba ito? Malalak ba ito kapag ginamit niya sa Pilipinas? As he mentioned on that post, sabi niya nabayaran niya ng 12 months and may 12 months pa siyang hindi nababayaran. But take note, iPhone 17 was just released this year, noong September, as far as I know. So October, November, 2 months. So 2 months. 2 months niya palang nababayaran, not 12 months. Unless typo yon. Baka iPhone 16 talaga yung kinuha niya, hindi iPhone 17. So let us give him a benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Benefit of the doubt na typo lang yon. Baka iPhone 16 talaga ang kinuha niya na 12 months niya na nabayaran at 12 months. May 12 months pa na natitira. Okay. So, explanation about phone plans here in Canada. So, first, unang-una, kapag kumuha ka ng phone plan dito sa Canada, is commitment yun. Ibig sabihin, you are bound into a 24-month contract. Depende kung ano yung plan na kinuha mo. May 12-month contract and may 24 months. Yung sa amin kasi 24 months. Bali, 2 years namin. Thank you, Lord. Malapit na siyang matapos. Kung napanood niyo yung video ko last time, as I've mentioned, na hindi ko pa gustong kumuha ng iPhone 17 kahit pwede naman kasi hindi ko pa na ma-maximize yung gamit ko dito sa current phone ko. So i-enjoy ko muna siya. Ngayon nga lang ulit ako Ngayon ko lang ulit siya nagagamit sa pagbablog. Ayun. So, pero once again, going back, legit contract siya. So, most carriers, most na telecommunication company like Bell, Rogers, Telus, Fido, Koodo, hindi nila ilalak yung phone nyo. Kahit umuwi ka pa. Or, I'm sorry. Going back, hindi nila ilalak ang phone mo kapag fully paid na yung payment sa device. Kung fully paid ka na, in short, hindi nila ilalak, syempre. Kasi fully paid ka na nga. Pero kung may natitira ka bang device balance, may utang ka pa rin. So, take note. Hindi ibig sabihin
na kapag inuwi mo yan sa Pilipinas, gana, babay utang. Kasi wala ka na naman sa Canada, ibig sabihin babay utang na. Hindi ganon. And hindi sila physically maghahabol sa Pilipinas. They will not go there or they won't make an effort to send you mail or past due notices sa Pilipinas. Pero may consequence. And these are the consequences of not paying. So ito na nga yung sinasabi ko. May consequence yan. May parusa. Consequence. Kasi napapansin ko since sa Facebook post na nga siya, and anybody can give you advice, bad or good advice. Marami ako nakikita na mostly bad advice. And I just want to let you know na kahit nasa Pilipinas ka na, hindi ibig sabihin nun na hindi ka nila mahahabol. As I mentioned, they will not make an effort to send you past due notices. But Canada is a credit-based country, which means that everything here moves through your credit history. If you don't pay, masisira yung credit record mo dito. Di ba? Ibig sabihin, makikita nila, may history, may resibo. Ayan, di ba? May ebidensya na hindi ka nagbayad. So if ever you apply to come back again, sino ba naman ang hindi gustong bumalik dito sa Canada? I'm sure kung sino man yung Pilipino na yon, gugustuhin niya pa rin. If ever comes up an opportunity na gusto niya bumalik again dito sa Canada, then visitor worker PR, lalabas yan sa file mo. Diba? Ayaw mo naman na yung iPhone 17 na napakaliit na halaga is lalabas sa file mo na hindi ka nakapagbayad. And phone companies like this, for example sa Fido or sa Teles, kapag binalikan ka nila or kapag yun yung kinuha mong plan, then they can report it to collections agency, at kapag nai-report nila sa collections agency ito, yun yung magre-report sa mga credit bureau. Credit bureau, yung TransUnion, Equifax, and nakalimutan ko isa. Basta yun yung yun yung tatlong credit bureau. Ayan yun yung naglilikob, yung nagagather ng credit history mo kung naging maayos ka bang. Kung maayos ka ba nagbayad ng mga utang mo dito sa Canada. And kahit years after, kahit pagbalik mo, again, these credit bureaus, they can just simply provide your SIN, yung SIN mo nga na nandito, na ginamit mo dito when you were working here. They can just easily pull out all of your credit history through these credit bureaus. So, mag-ingat. Okay? Nakalagin dyan lahat yung credit history mo. At dito pumapasok yung honesty is the best policy and why it matters sa iba rin. Alam ko na mahirap yung sitwasyon, nakaka-stress, tapos may mga iba ka pang financial obligation bukod pa dyan sa phone na kailangan mong bayaran every month. But come to think of it, honesty is the best policy. Kasi hindi lang ito tungkol sa'yo. Hindi lang ito tungkol dahil hindi ka nahihirapan ka sa ngayon. Each time na may mga tao na nagra-run away, na tumatakbo sa mga utang nila, nagiging mas mahigpit na yung mga companies. Napansin ko lang ito sa kotse to, na hindi naman to about sa phone. But nung 6 months pa lang kami dito sa Canada, we were planning to get a car.
Yung ano, kasi ang hirap kasi nga mag-travel. Ang hirap kasi namang mag-travel sa kung saan-saan mong ano, kung saan-saan mong um, kung saan-saan mo gusto mong pumunta, in short. Mas magandang may sasakyan ka dito kasi mas mabilis. Minsan kasi ang tagal ng waiting time sa bus and marami yung masisave mong oras kapag may sasakyan ka. So anyway, at that time, we were planning to get an installment ng car na brand new sana. Or kung hindi man brand new, at least medyo bago-bago ng onte. Kasi nga mahal din yung maintenance. So, mas magandang mag-invest sa brand new. But at that time, this Filipino na tinanong namin, ma'am, hindi na po posible. Hindi na po posible na mag brand new, tapos walang deposit, tapos walang ano. Kasi ang daming Pilipino na, or ang daming ibang lahi, not just Filipinos, ang daming ng tao na kumuha ng brand new sasakyan, tapos bigla na lang napauwi. Tapos bigla na lang ano. Although hindi naman nila maiuwi ang sasakyan, syempre. Kasi paano nga naman. But the fact na nag-depreciate yung value niya, hindi na binibigyan ng pagkakataon yung mga temporary foreign worker na kumuha ng bagong sasakyan nowadays. Posible, but you have to make a large amount of deposit. So depende pa rin. But yeah, these are just one of the things kung bakit hindi na masyadong ginagawa kasi naaapektuhan yung iba. Nagiging mas mahigpit na. Tas yun nga, kagaya ng kasasabi ko, mas mahirap nang ma-approve yung mga ibang kabayan natin kasi nga sa mga ganitong tao. Tapos, tumataas ang requirements para sa mga TFW. So, kung may obligasyon tayo na kailangan nating bayaran, yung phone plan, loan, credit card, best practice is to call the provider. Sabihin ang totoo. Again, honesty is the best policy. Sabihin mo na unfortunately, mapapauwi na po ako. In English, syempre. Kasi nga, English naman yung kausap nyo. Or French. O, di ba, social, nakikiusap in French. Okay, yun. Explain the situation. You have to explain kung ano nangyari, what happened. Unfortunately, my work permit was, they were not able to renew my work permit. What can I do with regard to this credit? Can you give me advices on what I can do? Next is ask if pwede i-accelerate yung payment. As far as I know, pwede naman. When it comes to phone plan, because last year nung kalalabas lang ng iPhone 16 naman, kasi nga di ba pag may bago, parang gusto mo minsan sumunod sa bago. So at that time, nung 1 year pa lang namin nababayaran yung iPhone 15 namin, gusto namin kumuha na ng iPhone 16. I-upgrade ba? And they said that you have to pay the remaining balance. So at that time, parang isang 1,000 plus na yung nababayad namin for iPhone 15. Tapos, sabi nila, if you would like to get that iPhone 16, then you have to pay for the remaining balance of that iPhone 15 and then get this iPhone 16. So, pwede. When it comes to phone plan, yes, you can accelerate the payment. Sino ba naman ang itatanggi sa babayaran mo na agad? Diba? Babayaran mo na agad yung utang mo. I'm sure that there's ways in order for you to do that. And as for settlement amount, which means that meron bang discount? For example, if I pay this bill right now, would you be able to give me at least a discount on how much money would I be able to save kung babayaran ko na siya agad-agad? So settlement amount. These are settlement fees. Baka merong sila may bigay na promo or sometimes manager's discount na para mapabilis or para ma-clear out yung utang mo. Tapos, or ask for options. Kasi nga, uuwi ka na. Pwede bang ibalik mo na lang? When you send it back? Kasi nga, kung iPhone 17 siya. So again, let's give
let's say for example na iPhone 17 talaga siya at September niya lang kinuha. Kung iPhone 17 siya, then 2 months pa lang. 2 months niya pa lang nagagamit. So, most probably, nasa mint condition pa rin naman yung phone na kinuha niya. So, if it's still in mint condition, kung perfect condition pa siya, so probably, they can process a return and then maybe pay lang ng onte. And then, ayun, wala ka ng utang. Ayun. So, being honest is not just protecting your name, but also the reputation of many Filipinos. Or kahit anong lahi ka pa. Meron nga ako narinig last time na you are always the ambassador of your own country. Kung ano yung ipinapakita mong asal dito sa country kung saan ka rin mula, is yung asal na inire-represent mo sa lahat ng nakakakita sa iyo. Pansinin mo, kapag gumawa ka ng masama or ng hindi ka aya-aya, may masasabi agad, ay ganyan pala lahat ng mga Pilipino rito. Hindi pala sila marunong magbayad. Ayan. That is the meaning of being an ambassador of your own country. Nalalahat. So, unfair naman. Napaka-unfair naman dun sa mga taong sumusunod lang. So, maging honest. So, guys, kung kukuha kayo ng kahit anong credit dito sa Canada, mapa-car man siya, phone bill, insurance, ano pa ba? Basta kahit anong tawag dyan? Line of credit, MRTD, responsibility nyo yan hanggang matapos ang kontrata. So, kung 12 months yan, 12 months yung kontrata mo. Kung 24 months yan, then 24 months ang kontrata mo. Hindi yan natatapos porket umalis ka sa bansa. Kahit hindi instant ang consequences, babalik at babalik yan. So, better to live with a clean record. Mas maganda yung walang mabigat sa dibdib na idinadala. So, ayan na nga guys. I hope nakatulong itong video na to para dun sa mga tao na may iniisip na utang or credit na unfortunately mapapauwi na or kailangan ng umalis ng bansa. So, reminder lang, honesty, responsibility, and transparency, yan ang pinakamahalaga sa Canada. Mapa-loan man yan or credit. Okay, dahil may consequence. Again, may consequence yan. May kapalit na hindi ka aya-aya in case na gusto mong bumalik dito. So, if you like this video about TFW, about dun sa life in Canada, about real talks here in Canada, don't forget to like and subscribe and comment below kung may kilala kayo mga ganyan na mga tao na gustong tumakbo or comment niyo yung pangalan nila. No, joke lang. Hindi naman. Comment nyo kung may ganyan kayong mga pinagdadaanan na kailangan nyo ng makakausap or wala lang. Gusto nyo lang i-share na may ganyan kayong experience before na hindi nyo na ginawa. I'm sure marami ang mai-inspire. Okay? At laging tatandaan, hindi kailangang marami ang pera. Diba? Na-relate ko na naman niya dito. Laging relate yan sa mga topic natin. Hindi kailangan marami ang pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Until next time.